Gidan-an ang gobyerno nga lisod ug dako ang gasto kung ilag yung gamiton ang nabakante na karong frequencies sa ABS-CBN. Si Jaworski alipon sa report. Temporaryo og dili pag-takeover sa gobyerno. Kini mo'y giklaro ni House Deputy Speaker Elry Villafuerte sa resolusyon nga iyang ginuso sa Kongreso sa tinguha nga magamit sa gobyerno ang nabakanting TV and radio frequency sa ABS-CBN. Pagpahigayon og distance learning sa matinunan sa pag-abli sa klase karong Agosto. Alang ni Villafuerte na sinati ang krisis sa pandemya sa nasod ug maayong makig-alayo ng gobyerno sa ABS-CBN sa paggamit sa ilang infrastruktura aron matuman ang katuyuan. Kini kung di gyud mahimong mugasto pa og dako ang gobyerno samtang nagdagan ng oras sa dipang school opening sa Agosto 24 gawa sa mga ekipo lakip sa pangitao ng manpower alang sa operasyon. I just thought of it after fact kasi maraming empleyado na hindi nagtatrabaho, nawalan ng trabaho. So I was thinking na, to help these people. In fact, may government station naman, no? Yung PTV4, but we have to admit it's not 100%, it doesn't reach the way ABS reaches all communities in our country. Ni padayagino ng kanipangu sa Information and Communications Technology Department Attorney Rodolfo Salalima nga ang gobyerno dunay tahas nga ihatag ang nabakanting frequency sa pribadong kompanya nga giisip nga best qualified bidder. Wa ni magpasabot nga siya mao'y dunay labing taas nga bid. Kinahanglan siya nga dunay prangkisa, may teknikal nga katako sa mga ekipo o kawani ug may ikong kapital o pondo pagsiguro nga makabot ang demanda sa publiko. Being a scarce public resource must be given to the best qualified applicant who can make an effective and efficient use of this frequency to meet the demands of the people. Apan alang ni Villafuerte, win-win solution na nga samtang wapay ni apply alang sa frequency, mahimong gobyerno lang una ang mugamit ini tungod sa nakita niyang panginahanglan sa blended learning nga gipatuman sa Departamento sa Edukasyon. Diyan ko ni Villafuerte nga bisan may ginawa na nga TV o radio channels ang gobyerno, mas lapat gihapon ang maabot sa nabakanting frequency sa Kapamilya Network. It's provided in the Constitution that the right of the Filipino for quality education, and right now there's a question mark how we can provide that. So I think they have to come into terms. Dapat siyempre, of course, reasonable yung rate. The government cannot enter into a contract naman over and above what is capable of paying. Secondly, of course, we have to admit that the government cannot really pay for the entire ABS-CBN cost. Giyang ko dino ni Salalima nga may katungod gyud ang gobyerno sa paggamit sa frequency sa panahon sa national emergency apan temporaryo lang kini. Ipaagi sa due process tali sa tag-iya kung gamiton gyud sa gobyerno ang infrastruktura ini. Atol sa hearing sa franchise application, nitumaw ang pagduda labot sa pagpanag-iya sa ABS-CBN sa mga ekipo diyang nibalik ni sa kahanginan human sa martial law. Apan alam ni Salalima, isyo kini nga ang korte mao'y may gahom nga mohukom. George Calipon, ABS-CBN News. Ayon sa DOH, merong proper cup etiquette o tamang paraan ng pag-upo upang makaiwas na mga hawa sa iba. Una, palaging magdala ng panyo o tissue. Gamitin ito pantakip sa bibig at ilong tuwing umuupo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o itang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos huminga o umupo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala.